Mireya, POV. Magaan sa pakiramdam na gumising sa umaga nang una mong masilayan ay ang lalaking labis mong iniibig. Yun ang palaging nararamdaman ni Mireya sa tuwing imulat niyang kanyang mga mata tuwing umaga. Masaya siya, walang duda. Nakangiti na siya ngayon nang galing sa puso. Masaya siya sa piling ni Rovan kasama ng mga anak nila sa paglipas ng mga araw. Nagbagong lahat sa kanila kung noon nasa bahay lang siya. Palagi ngayon nagagawa niya ng lahat ng nais niya. Nakalabas na siya ng bahay kung kailan niya gusto. Palagi na rin silang lumalabas buong mag-anak. Kung noon super sweet sa kanya ni Rovan, mas lalo na ngayon. Talagang hindi ito nagkulang na iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Naging busy man ulit ito sa opisina, nakakauwi naman ito sa tamang oras tuwing hapon. Hindi rin to nakakalimot na bigyan siya ng bulaklak araw-araw. Naging perfect na ama din ito sa kanilang mga anak. Yes, walang mintis ang pagbibigay ng mga bulaklak. Araw-araw talaga. Ilang beses niya na itong sinabihan na tama dahil sayang ang pera. Pero ayaw papigil. Masaya daw ito na mabigyan siya ng mga bulaklak araw-araw kaya sige na lang. Hindi niya ito mapipigilan eh. Alam niya paraan din yon ni Rovan para mabawi ang mga taon na hindi sila magkasama. Well, hindi naman nasasayang mga bulaklak na yon. Nilalagay niya sa isang flower vase para hindi kaagad malanta. At kung sakaling matuyo yung mga petals, iniipon niya yon sa isang malaking babasaging jar na nakadisplay sa mismong living room ng bahay. Wala eh. Gusto niyang ipunin lahat ng bigay ni Rovan. Gusto niyang pahalagaan ng lahat ng effort na ibinibigay nito sa kanya. Nandito na naman siya sa loob ng kwarto. Abala sa paglalagay ng mga bulaklak sa flower vase na biglang may kumatok sa pintuan ng kanilang silid ni Rovan. Siya lang ngayon ang nandito sa villa dahil ang tatlong makukulit nilang mga anak ni Rovan ay nasa school. Mamaya niya pa susunduin ng mga to dahil balak nilang daanan si Rovan sa opisina nito. Actually, first time nilang gagawin to mamaya kaya tsak na masosurpresa to. Bukas yan. Malakas ang boses na wika niya. Naging hudyat yon sa kung sino man ang nasa labas ng pintuan ng silid nilang dalawa ni Rovan. Para itulak ang pintuan at kagad na bumungad sa mga mata niyang isa sa mga kasambahay. Good morning po ma'am. Pasensya na po sa storbo. May naghahanap po kasi sa inyo sa labas. Wika nito sa kanya. Wala sa sarili na patingin siya sa kanyang cellphone at hindi niya mapigilan na mapangiwi. Oo nga pala, may bisita siya ngayong araw na inaasahan at walang iba, kundi ang kaibigan niyang sila Devon at Jasmira. Ah, ganun po ba manang? Sige po, susunod na ako. Nakangiti niyang sagot dito sabay dampot niya. Sa kanyang phone, naka-silent mode yon kaya hindi niya narinig ang pagtunog nito. Siguro kanina pa tumatawag ang dalawa niya kaibigan. Okay po ma'am, sagot din naman kagad ni Manang sa kanya at iniwan na siya nito. Nantitigan niya ang kanyang phone, hindi niya mapigilan na makaramdam ng guilt. May mga missed calls na nga siya galing kina Devon at Jasmira. Naku, mukhang lagot siya kakagad. At din siya nag-return call. Mireya, where are you? Ano ba yan? Kanina pa kami dito ah. Alam mo bang ang hirap palang pakiusapan ng mga gwardiya niyo dito? Ayaw kami papasukin. Kagad na reklamo ni Jasmira. Hindi niya naman mapigilan na mapangiwi. Pababa na ako, papapasukin na kayo niyan dahil sinabi ko na kay Manang. Sorry talaga mga friends. Naka-silent pala tong phone ko kaya hindi ko narinig ang tawag niyo. Sagot niya sa mga ito. Ay, ano ba yan? Ang daya naman eh. Kanina pa kami dito sa labas. Naku, ikaw talaga Mireya. Makukurot na kita sa singit eh. Para namang ayaw mo kami makita niyan eh. Sagot naman kagad ni Jasmira. Sorry naman, sige na pasok na kayo. Pababa na rin ako. Nakangiti niyang sagot at pagkatapos noon, mabilis na rin siyang lumabas ng silid. Mamaya niya nalang tatapusin ang pag-aayos sa mga bulaklak. Baka itakwil na siya ng mga kaibigan niya kung hindi niya pa ito bababain eh. Ay, kung bakit ba naman kasi napakamatang puhin ng mga ito. Kay bibilis suminit ng ulo. Sa bagay, kasalanan niya. Hindi niya pala nalagyan ng sounds ang phone niya. Hindi niya tuloy napansin na tumatawag na palang mga to. Diretso na siya sa labas ng villa kung saan nabutan niya ang mga kaibigan niya na halatang kakatapos lang payagan ng mga guard na makapasok. Parehong nakasimangot ang mga ito kaya naman dali-dali niya nang nilapitan ng mga ito. Ay, kasalanan niya talaga dahil nakalimutan niyang i-inform ang mga guard na may parating siyang mga bisita ngayon. Wala namang problema kung may bumisita man sa kanila dito sa villa pero kailangang i-inform sa guard ahead the time lalo na't kabilin-bilinan ni Rovan na bawal magpapasok ng kahit na sino sa villa ni estranghero. No confirmation mula sa amin kumbaga, no entry. Best friends! Nakangiting wika niya na makalapit sila sa isa't isa. Para silang mga batang biglang nagyakapan.
Mireya, gosh, ikaw na ba yan? Why so beautiful? Nakangiting wika ni Devon. Kung kanina nakasimangot to, ngayon naman nangiting-ngiti na. Kamusta kayo? Nakangiting wika niya sa mga to. Niyaya niya ng mga to papasok ng living area at kagad niintusan ng isa sa mga kasambahay na ipaghanda sila ng makakain. Ayos lang kami, ikaw kamusta ka na? God, ang tagal natin hindi nakita. Nakangiting sagot naman kaagad ni Jasmira. And imagine, kayo na rin pala ni Rovan hanggang huli. Pero teka lang, nung last tayo nagkita sa grocery store, mahigit isang buwan ang nakaraan. Hindi ba't si Jonas ang kasama mo? Naku, Mireya, ang daming pang dapat na ichika sa amin ah. Ani naman ni Devon. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Mahabang storya. Pero isa lang ang sure ako ngayon. Kami talaga ni Rovan na nakatakda para sa isa't isa mga friend. Nakangiting sagot niya. So happy for you, Mireya. Mabuti naman at si Rovan pa rin ang pinili mo. Alam mo naman noon pa man, ayaw ko na kay Jonas para sa'yo, no? Minsan ka na niyang niloko at baka gagawin niya ulit yon in the future. Always remember, once a cheater is always a cheater. Ani ni Devon. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Oo nga pala, sirang-sirang pangalan ni Jonas dito sa dalawa niyang mga kaibigan. Grabe kasing panlulokong ginawa sa kanya ng taong yun noon eh. Pero paano naman kaya kung ikikwento niya sa mga to na si Jonas ang tumulong at naging karami niya sa loob ng 5 taon? Magbabago kaya ang pagtingin nila kay Jonas? Grabe naman kayo kay Jonas. Nagbabagong isang tao sa paglipas ng panahon kaya hindi kayo dapat na magsalita ng ganyan sa kanya. Sabat naman ni Jasmira. Kagad namang napataas ng kilay si Devon. Ano? Teka lang Jasmira. Ikaw ba yan? Pabirong tanong ni Devon sa kaibigan. Hindi naman mapigilan ng matawa ni Mireya. Napatitig din siya kay Jasmira. Lalo na't first time in the history na medyo okay ang naging feedback nito kay Jonas. Ang alam kasi niya, hate na hate nitong si Jasmira si Jonas noon pa man eh. Anong ba klaseng tanong yan, Devon? Totoo naman ang sinasabi ko. Lahat ng tao may pagkakataong magbago, no? Nakaingos na muling wika ni Jasmira. Kagaya ni Jonas, siguro naman nag-matured na siya at alam niya ng pagkakamali niya, hindi ba? Muli nitong wika. Well, pwede din. Pero kahit nagbago na si Jonas, kay Rovan pa rin ang boto ko. Milya-milya ang layo ni Rovan compare kay Jonas, no? Tama ba ako, Mireya? Nakangiting bigkas ni Devon. Well, pareho naman silang okay. Nagkataon lang talaga na nagising na lang ako isang umaga na hindi ko na pala mahal si Jonas. Siguro sa dami namang hindi ka nais-nais na nangyari sa relasyon namin kaya ganon. Nakangiti niyang sagot sa mga ito. But if ever ba na walang Rovan na involve, babalik ka pa rin ba kay Jonas? I mean, patatawarin mo ba siya sa mga kasalanan niya sa'yo? Tanong naman ni Jasmira. Wala sa sariling napatitig siya dito. May nahihimigan siyang kakaiba sa kaibigan niyang ito. Pero hanggat maaari, ayaw niyang bigyan ng pansin. Baka kasi nagkakamali lang siya eh. Hindi na din siguro. Naka-move on na ako kay Jonas eh. Nakangiting sagot niya. At saka alam niyo ba na hanggang ngayon mahal pa rin ni Jonas si Leticia? Muli niyang sambit. Napansin niyang pagkagulat sa mga mata ni Jasmira pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon, samantalang si Devon naman agad na napaismid. Hindi ba't patay na si Leticia? Nagpakamatay dahil sa walang kwentang si Jonas, hindi ba? Tanong ni Devon. Hindi niya naman malaman ang isasagot niya. Hanggat maaari, ayaw na sanang pag-usapan pantungkol sa ganitong bagay. Nagmumukha kasi silang mga marites eh. I think nakalimutan niya ng Leticia na yon. It's all in the past at hindi na natin dapat pag-usapan. Kaagad naman sabat ni Jasmira. Sa pagkakataon na ito, ramdam na sa boses itong pagkayamot kaya nagtataka tong tinitigan ni Devon. Wait. Alam mo, Jasmira, kanina pa kita napapansin. Bakit ba parang feeling ko pinagtatanggol mo siya? I mean, nahalata ko na para bang. Devon, puro kahaka-haka. Sa ating magkakaibigan, ikaw itong pinaka-chismosa eh. Naturingan pa namang isa kang doktor. Grabe ka kung makapagsalita sa taong wala dito. Yamot na wika ni Jasmira. Teka lang. Is it a joke or gusto mo ng away? Ano nangyari? Jasmira, bakit parang biglang nagbagong lahat-lahat? Don't tell me na may gusto ka sa Jonas na yon. Naku, wag na wag kang magkakagusto sa lalaking yun. Kung hindi tatakwil talaga kita bilang kaibigan. Direktang wika ni Devon kay Jasmira na labis na ikinagulat ni Mireya. Hindi niya kasi ito inaasahan eh. Hindi niya din napansin kung bakit nauwi sila sa ganitong klaseng topic. Mukhang nagkakainitan ng dalawa,
kaya kailangan niya na yatang pumagitna eh. Teka lang, nagtatalo na kayo oh. Ano nangyari mga friends? Tanong niya sa mga to. Ang mahirap kasi sa Devon, wala namang ginagawa sa'yo si Jonas. Kung ano mga masasamang salitang binabato mo doon sa tao. Hindi pa rin yata tapos si Jasmira kaya naman yamot na din itong tinitigan ni Devon. Magsabi ka nga ng totoo, Jasmira. May gusto ka ba sa Jonas na yun? We're here para magbanding hindi para uminit ang ulo mo. Dahil hindi ka pabor sa sinasabi ko tungkol doon sa tao. Tanong ni Devon na halata na rin ang inis sa boses. Mireya, sorry but I have to go. Walang magandang patutunguhan ng bonding nating ito kaya mauna na ako. Wika ni Jasmira at padabog pa tong tumayo. Tinitigan ng masama si Devon bago mabilis na naglakad pa alis. Hindi naman siya makapaniwala. Imbis kasi nasagutin ni Jasmira ang sinabi ni Devon nag-walk out to. Wait, ano nangyari doon? Devon, sabihin mo nga sa akin, hindi ba kayo okay ni Jasmira? Nagtatakang tanong niya. 5 years din siyang nawala at baka sa loob ng 5 taon na yon hindi na rin naging maayos ang pagkakaibigan ng dalawa. Baka noon pa may samano ng loob ang dalawa at na-trigger lang ngayon dahil hindi sila magkasundo sa kanya-kanya nilang opinyon. Ewan ko ba sa babaeng yun, hindi ko maintindihan. Ang bilis suminit ng ulo niya. Wala naman ako masamang sinabi para magalit siya ng ganon, hindi ba? Si Jonas ang naging topic natin na pilit niya pinagtatanggol. Sagot naman kaagad ni Devon sa kanya. Hindi niya naman maiwasan mapabuntong hininga. May naglalarong mga bagay sa isipan niya pero ayaw niya nang bigyan ng kahulugan. Baka nagkamali lang siya or baka naman sadyang mainit lang talaga ang ulo ni Jasmira ngayong araw. Ano man ang dahilan, sana hindi na lumalapang tampuhan nila Devon at Jasmira eh. Natili pa si Devon ng ilang oras sa villa bago to nagpaalam na umalis na. Medyo bitin ang kanilang bonding dahil umalis nga si Jasmira pero wala na silang magagawa pa. Uminit ang ulo ng isa eh. Balak niyang tawagan si Jasmira sa mga susunod na araw. Lalo na't nagpatay yata ito ng phone dahil hindi na nila ito makontak pagkatapos nitong mag-walk out. Pagkaalis ni Devon, muli niyang binalikan ang paglalagay ng mga bulaklak sa flower vase. Pagkatapos niyang gawin yon, naligo siya dahil kailangan na palang sunduin ng mga bata sa school. Sinigurado niyang maganda siya sa napili niyang damit. Naglagay na rin siya ng manipis na makeup at lipstick. Basta sinigurado niyang maganda siya dahil dadaan sila sa opisina ni Rovan pagkagaling nila ng school. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali. May driver na nakatalaga sa mga bata para sa paghatid sundo sa mga ito sa school. Kasama si Yaya Marta. Kagad na silang bumiyahe patungo sa school para sunduin ng mga bata. Pagdating sa school, naghintay lang sila ng ilang saglit at nagsipaglabasan ng mga to sa kanilang classroom. Nababaka sa itsura ng 3 niyang mga anak. Ang tuwa nang mapansin ng mga ito na kasama siya na sumundo. Mommy! Mommy! Sabay-sabay pang sigaw ng mga ito. Nagunahan sa pagtakbo para makalapit sa kanya kaya nakangiti niya itong sinalubong at nang makalapit sa isa't isa. Sabay-sabay pang yumakap ang mga to sa kanya. Mommy, I miss you. Mommy, I love you. Mga katagang narinig niya mula sa bibig ng mga anak niya na labis na nagbigay sa kanya ng galak. Isa-isa niyang hinalikan ng mga ito at ganun din ng mga ito sa kanya. I love you too mga anak. So paano ba yan? We need to go. Remember, kailangan nating puntahan si Daddy sa office. Nakangiting wika niya. Sabay-sabay namang nagsitanguan ng mga to at ilang saglit lang bumiyahe na sila. Patungo sa opisina ni Rovan. Saglit lang naman ang naging biyahe. Wala pang 3 minuto, nakarating na sila sa nasabing building. Dahil first time nilang pumunta sa opisina ni Rovan, sa reception area pa lang hinarang na sila. Ayaw silang payagang umakyat ng opisina ni Rovan. You are not allowed to go up to Sir Rovan office unless you have an appointment, wika sa kanya na isa sa mga receptionist. Kaya naman hindi maiwasang makaramdam ng pagkayamot ni Mireya. Gusto pa naman sana niyang isurprise si Rovan pero mukhang hindi yata sila papapasukin eh. Hays, sayang naman ang effort na ibinibigay na ngayong araw. Naganda pa naman siya, nagpaganda rin siya at syempre excited ang mga anak niya na makapunta sa office ng daddy nila. Well, hindi nga pala sila kilala namang empleyado ni Rovan. First time niyang pumunta kaya naman mahirap talaga makipagsapalaran. May rules silang sinusunod at dahil hindi alam ng mga to kung sino sila sa buhay ni Rovan, talagang hindi siguro sila papapasukin. Ano kaya kailangan niya kay Mr. Salvatierra? May mga kasama pa talaga siyang mga bata. Baka naman magsosolicit. Harap-harapang wika ng isa sa kanila na para bang hindi siya kaharap ng mga to. Tinitigan pa ng mga to ang 3 bata na noon ay napapansin ng pagkainip siyang mga mukha.
Mommy, I want to see Daddy. Why don't they let us go up? Wika ni Aliana, halata sakit nito mukhang inis. Hala, narinig niyo yun? Tinawag niyang daddy si Mr. Salvatierra. Wika ng isa sa mga receptionist. Halata sa mukha nito hindi makapaniwala. Ay, ang dami na nga talaga mapagkunwari sa mundo. Ang alam namin may isang anak na lalaki si Mr. Salvatierra. Walang asawa kaya naman imposible talagang may isang babae na basta na lang pumunta dito at may dala pa talagang 3 bata. Sambit ng isa sa kanila. Halata na sa boses nitong pagkadisgusto sa presensya niya. Miss, pwede bang pakitawagan ng opisina ni Mr. Salvatierra? Pakisabi nandito si Mireya Ocampo. Kilala niya ako't lalong kilala ng mga batang kasama ko. Seryoso niyang wika. Medyo naiinis na siya sa mga intrigang kumakalat sa buong paligid. Kasama niyang mga anak niya at ayaw niyang magkahiyaan. Lalo na't napapatingin na sa kanila ang ilan sa mga taong naglalabas-pasok dito sa loob ng building na to. And who are you para utusan kami? For your information, miss, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Saka may fiancé na si Mr. Salvatierra, kaya tigilan mo na yung kakahabol sa kanya. Baka mamaya, mauto mo pa si Mr. Salvatierra at ipaakong pa sa kanyang 3 bata. Nakasama mo eh. Galawang social climber ba? 3 receptionist pero isang babae na may mahabang buhok ang pinakamadaldal. Nang titigan niyang name badge nito, doon niya nabasa ang pangalan nito. Nina, at mukhang malalagos sa kanyang babaeng ito mamaya. Ayos lang naman na i-hold sila pero hindi nito ginagawang trabaho. Hindi nito sinusunod ang pagkausap niya na tumawag sa opisina ni Rovan. Kung ano-ano na ring mga salitang lumalabas sa bibig nito na alam niyang naririnig ng mga bata na posibleng magbigay ng confusion sa mga mura nilang kaisipan. Correct, dinig ko, may fiancé na si Mr. Salvatierra at nakatira na yon sa sarili niyang bahay. May isa silang anak at itong kauna-unahang pagkakataon na may isang babaeng bigla na lang dumating dito sa building para makausap si Mr. Salvatierra. Tapos may kasama pa talagang bata. Natatawa na sabi ng lalaking kasama nito. Mariin na ipikit ni Mireya ang mga mata, nainis na tinitigan ng 2 receptionist bago niya nilabas ang kanyang cellphone. Wala na. No more surprise at all. Tatawagan niya na si Rovan para sunduin sila dito sa ibaba. Grabe naman kayo kay Ma'am Mireya. Hindi niyo ba alam na siyang girlfriend ni Sir Rovan? Saka 3 bata na kasama niya, mga anak nilang 2. Narinig niya pang sabat ni Yaya Marta. Hindi na nakatiis at pinagtanggol na siya nito. Natuwa naman siya pero ang tuwang na yun ay napalitan ng galit ng basta lang tumawang 2 hunghang na receptionist. Girlfriend? Kailan po naging tanga si Sir para pumatol sa isang babaeng may 3 lang anak? Nahihibang ka na ba, muchacha? Wika nito sabay hagalpak ng tawa. Hindi niya naman mapigilan ng mapailing. Nagre-ring na ang phone ni Rovan pero hindi ito sumasagot. Maaaring busy yata ang lalaking yon. Kung siyang girlfriend ni Rovan Salvatierra, ako naman ang asawa. So, kabit siya. Tatawa-tawa nitong muling wika na labis na ikinainis. Nanigkit ang mga matang tinitigan nito at pigil ng sariling sagurin to para kalbuhin. Kainis, ang baho ng bunganga. Selosa siyang tao at sa lahat ng ayaw niya ay may isang tao nagkiklaim na asawa ito na lalaking mahal niya. Miss, mabuti pang umalis na kayo bago pa namin kayo ipakaladkad sa mga security palabas. Masyado na kayo nakakaabala. Muling wika ng mga to kaya naman matalim niya itong tinitigan. Naghahanap yata ng sakit ng katawan ang mga ito eh. Lagot talagang mga to sa kanya, sana lang talaga sumagot na si Rovan. Hello honey, kamusta ka? Sa wakas sumagot ni si Rovan kaya naman galit siyang napatitig sa 2 lapastangan. Han, nandito kami sa ibaba. Pwede bang sunduin mo kami dito ha? No appointment, no entry daw eh. Malambing niyang wikat muli siyang napatitig sa 2 mayabang na receptionist. Pero nginisihan lang siya ng mga to. Pagkatapos noon tinawag ang guard kaya naman hindi niya mapigilan na makaramdam ng pagpapanik. I think they want to kick us outside. Tumawag na ng guard ang magagaling mong mga tao dito sa baba kaya pwede bang bumaba ka na kaagad? Kasama ko pa naman ng 3 bata. Muli niyang wika. What? Subukan nilang gawin yan kung hindi malilintikan sila sa akin. Sa pagkakataon nito ay may galit na sa boses na wika ni Rovan. May naririnig siyang kalampagan mula sa kabilang linya, kaya sure siya na pababa na ito para sunduin sila.